Praise the Lord. Kumusta po? Sana hindi napansin no, na ito pa rin yung suot ko. Pero hindi po ito kahapon. No? Hindi, dalawang record po ako no, sunod. Again, nawa ay maranasan po ninyo, naranasan ninyo ang kapahingahan, kaginawaan sa presensya po ng Panginoon. Tayo po nagpapatuloy sa ating pong pagbubulay-bulay. Ngayon po, tayo po ay nasa chapter 9. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ay verses 32 to 43, page 161. Page 161 ng chapter 9, 32 to 43. Basahin ko po mula po sa Gawa, Kabanatang Siyam, 23 hanggang 43, page 161. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawi ng mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Enias. Ito isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Enias, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Lininis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Jopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Jopa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanyang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Sinalabas ni Pedro ang lahat at siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kaniyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos sinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Jopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Jopa, sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagkangalang Simon. Pagpalain po tayo sa pagkabasa po ng kanyang salita. Atin pong pakinggan at tayo ay tumugon. Sandali po tayong manalangin. Panginoon Ama, salamat po at salamat muli po Diyos sa pagkakataong ito na kami po ay patuloy na makapagbulay-bulay ng salita. Panginoon Ama, sa patnubay ng Santong Espiritu, gabayan niyo po kami, katagpuin niyo po kami, mangusap sa amin ng iyong mga salita, Panginoon. Kasangkapanin niyo, Lord, ang iyong lingkod sa aking pong pagbabahagi ng iyong salita. Kasihan niyo po ako ng iyong Santong Espiritu. At kami ay sama-samang Panginoon matuto at makaranas ng iyo pong pagtuturo, ng iyo pong pangungusap. Salamat po o Diyos ng marami, pinupuri ka namin dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Remember, first martyr ay si Stephen, then tinawag si Saul, and then now sa ating text po ay si Simon Peter naman. So tatlong S, SSS, Stephen, si Saul, and then si Simon Peter. Nakita natin kung paano po binago ng Lord si Saulo. Natunay nga po kapag inibig ng Diyos ay mapangyayari. Can you say amen? And here si Simon Pedro ay isa sa patunay na kapag niloob ng Lord ay talagang mangyayari. Remember tinatuwa ni Simon Peter si Lord 3 beses sa within, sabihin natin 1 oras, within the hour pero bumalik si Simon Pedro at tinatuwaan niya si Jesus 2 or 3 times, and then bumalik siya sa dati niyang buhay na pangingisda pero siya ay muling binalik ng Panginoon sa paglilingkod sa kanya. At gaya ni Stephen si Peter din po Simon Peter din po ay isa sa mga namatay as martyr.
paanong nakabalik si Simon sa Panginoon pagkatapos pong ang pangyayaring iyon, no? Imagine, no, tinatuwa niya si Jesus 3 times, sinalikuran niya si Jesus, no, na bumalik siya sa pangingisda, no? Kung maalala ninyo, ano pong sabi ng Panginoon kay Peter, no, bago po niya itatwa ang Panginoon. And I would just read it, no, mula po sa Lucas kabanatang 22. Ganito po mababasa natin sa verse 30 to 32. Simon, Simon, makinig ka, ililig ni Satanas na subukin kayo, katulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang pong ginawa ng Panginoon, no, kay Simon Peter, no, siya po ay pinanalangin ng Panginoon. Again, patunay opo, no, ng sino mang tinawag ng Panginoon, no, talagang lalapit sa kanya, no, at talagang mapapasunod ng Panginoon, no, dahil wala pong bagay na hindi po mapangyayari na nag-iibig ng Diyos na ipangyari. Now, going back po sa ating pong text sa Acts chapter 9, page 161. I thought nakalimutan ko banggitin po yung page. Verse 32, naglakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ng mga hinirang ng Panginoon. And then, pagdating niya sa Lida, verse 33, natagpuan niya roon ng isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito isang paralitiko, 8 taon nang nakaratay. So imagine, no, si Eneas, no, siya po'y paralyzed, no, for 8 years na siya po'y nakaratay, no, sa higaan o sa banig. At ano pong ginawa po ni Peter? Verse 34, sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan, at agad siyang tumayo. Nakita po siya, no, ng lahat, sabi ng verse 35, nakita po siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at sila'y sumunod sa Panginoon. Again, no, isa po, no, sa pinakalayunin po ng himala, no, ng pagpapagaling, no, ay hindi po para ang tao ay magkaroon po ng hope ng kagalingan, hindi lamang po para magkaroon po ng alternative, no, na pamamaraan ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman, kundi ang pinakalayunin po nito ay upang mahayag ang Panginoong Jesus, no, at ang mga tao ay manalig at sumunod sa kanya. Again, sabi ng verse 25, nakita siya ng lahat, no, ng naninirahan sa Lida at Saron, at sila'y sumunod sa Panginoon. Verse 36, sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkawang gawa. Kung ginagawa ng babae po ito, no, na siya po si Tabita o Dorcas po sa Griego, no, siya po ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng pagkakawang gawa. Ano po itong kabutihan? Ano po itong pagkakawang gawa na ginagawa po ni Tabita? Verse 39, sumama naman sa kanila si Pedro, at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas, kaagad dumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. So, opo, no? Isa po sa kabutihang ginagawa o pagkakawang gawa na ginagawa po ni Dorcas, no? Siya po ay tumutulong sa mga byuda, no, sa mga balo. At yung kanya pong ginagawa po, no, siya po ay nananahi, siya po ay namimigay ng mga kasuotan, no, sa mga byudang ito na wala ng kakayahan, no, na buhayin o itaguyod ang kanilang mga sarili, no. Opo, no, isa po, no, sa gawain po ng mga mananampalataya ay ang tumulong sa kapwa, no, lalong-lalo na, no, sa mga nangangailangan, higit sa lahat, no, lalong-lalo na, no, sa kapwa nila mga mananampalataya. Kaya niyo pong magbasa lang po ako ng ilang mga talata that speaks, no, na talagang isa po ito sa pangunahing gawain o dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Sorry kasi hindi ko po nilagay yung page, no, sa Galatia chapter 2
Sa Galatia, Kabanatang 2, page 9, verses 9 to 10. Verses 9 to 10. Yan po ay sa page 237. 237. Dito pong mababasa natin. 237 ng Galatia 2, 9 to 10. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia ang kagandahang loob na ibinigay sa akin. Kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mangaral at sila na may sa mga Hudyo. So ano po sinasabi dito ni Paul, no? Sabi sa amin ni Peter, no, kami sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, sila naman mangangaral naman sila sa mga Hudyo. Pero hindi po natapos po doon. Verse 10, ang hiling lamang nila ay huwag naming kakaligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Opo, no? Kasabay ng pangangaral ng salita ng Diyos, isa po, no, sa gawain po ng sangkakrisyanuhan, no, ng mga mananampalataya ay tugunan, no, ang mga pangangailangan ng mga nangangailangan. At dito nga po si Dorcas, no, ginagawa po niya, siya po ay nagiging pagpapala sa mga byuda, no, ng mga kapwa nila mananampalataya na byuda na wala ng kakayahan ng buhay ng sarili at walang kakayahan ng kanilang pamilya na sila ay buhayin. Going back, siguro another verse, no, mula sa Santiago, Kabanatang 1, verse 27, bago po tayo bumalik kay Dorcas. 1:27 ng Santiago, sa page 295. Ang relihiyon ay 295, Santiago chapter 1, verse 27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Opo, no? Ang pagtulong po sa kapwa, no, ay isa po, no, sa mga gawain ng mga mananampalataya. Going back kay Dorcas, so verse 37 sa ating pong text, ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Verse 38, malapit lang sa Hopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad ni Pedro na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hopa. So here may kita po natin yung pagmamahal po talaga po ng mga mananampalataya kay Dorcas, no? Dahil naman, no, si Dorcas talaga ay nagpakita, no, habang siya'y nabubuhay ng pagmamahal naman sa kapwa niya mga mananampalataya at siya nga po ay nagkakawang gawa, tumutulong sa mga kapwa niya mananampalataya, mga byuda na hindi na o wala ng kakayahang at tugunan ng kanilang pangangailangan. So nagsugo po sila ng dalawa, no, na malaman niya, mabalitaan nila na si Pedro po ay nandoon sa Lida at ang pagitan po ng Lida ay Hopa, at Hopa po ay hindi po kalayuan, no. Remember, no, ang kultura po ng mga Hudyo, kapag meron po silang yumaong mahal sa buhay, within the day, no, na namatay po yung yumaong nila sa buhay, ito ay kanila pong inililibig. So ito po, no, ay you can imagine na ito po ay napakalapit lang, no, na lakarin para kay Pedro, no, para pumunta po siya sa Hopa at makita nga po, no, yung si Dorcas. And here again, no, pinapakita po yung pagmamahal ng mga mananampalataya kay Dorcas, no, na si Dorcas naman ay talagang nandun yung kanya pong pagmamahal sa kapwa niya mga mananampalataya. So verse 39, sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad dumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiyak sila at ipinakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Then verse 40 to 42, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, sinawon niya mga hinirang ng Panginoon at mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Kung mapapansin natin, no, kung maalala po ninyo kung paano po pinagaling o binuhay, no, ng Panginoong Jesus, no, yung anak ni Jairus, no, sa Mark chapter 5, almost the same po, no, yung ginawa po ni Peter. Basahin na lamang po ninyo kung may pagkakataon po sa Mark chapter 5 at try to compare, no, yung ginawa ni Jesus sa ginawa po ng
ni Pedro, no, sa pagbubuhay kay Dorcas o kay Tabita. So verse 42 to 43, ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Hopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Hopa, sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Opo, again, makita mo natin, no, the very purpose of this miracle, no, ay ang tao, no, ay sumampalataya, no, sa Panginoong Jesus. Ano po, nung masaksihan po nila ang himalang ito, no, binuhay ang patay, marami ang sumampalataya. And again, sabi po ng verse 43, no, maraming araw din na natili si Pedro sa Hopa, no. Ano pong ginawa niya doon? Obviously, no, siya po ay nangaral po sa kanila. And so, makita natin yung devotion ng mga mananampalataya doon, no, sa Hopa, sa salita ng Panginoon, sa pagangaral ng salita ng Panginoon. So, naroon sila, no, na nakinig, nag-aral, no, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nais ko na hong magtapos. Nawa po magpatuloy tayo, no, sa pagsasama-sama para sambahin ang Diyos, no, para pagsalusaluhan natin ang salita ng Panginoon. At tunay, no, napakapalad nyo nga, napakapalad natin, no, dahil nga mismo sa inyo pong workplace, no, meron po ganitong gawain at kayo nga po ay nakakadalo at nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Let me end reading last verse po sa Luke chapter 7, Luke 11, Lucas kabanatang 11. Gusto ko lang pong basahin ito as we end, no, to remind us na talaga pong napakapalad po natin, no, hindi dahil po, no, na nandiyan kayo at ako nandito, no, kundi napakapalad natin sapagkat tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. At ito po ang sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 11, verse 27 sa page 93. At mahihin ko po tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ng sabay-sabay. Luke 11, verse 27 ng page 93. Luke chapter 11 verse 27 hanggang 28, ng page 93. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, pinagpala ang babaeng nagbubuntis at nag-aalaga sa iyo. Verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. Opo, no? Pagsabi sa iyong katabi, napakapalad mo. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon naman, salamat po. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na meron po kaming pribilehyo na makapakinig ng iyong salita kahit sa lugar po kung saan kami po ay nagtatrabaho, Panginoon. Lord, we ask and pray, O God, maranasan na namin patuloy, O God, ang kalayaan na kami po ay makapagbuhay-buhay ng salita sa lugar na ito. And we ask and pray, O God, sa inyong kapurihan. Iparanas niyo po sa lahat ng nakikinig at sumusunod ng salita. And indeed, Lord, kami ay pinagpala. Kami ay mapalad, Panginoon. Lord, muli, pagpalain mo po ang mga kapatiran kong naririto sa po ng aming sambahayan, sa po ng aming pamilya. Pagpalain mo po ang Sion, Panginoon. As Sion, give us, Panginoon, the opportunity, Lord, na magsama-sama sa lugar na ito upang sambahin ka at magsalusaluhan, Lord, ng iyong mga salita. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin nila dakila. In Jesus' name I pray. Amen. Sumainyo walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang hindi nagmamahali ng pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ipisal kapangyarihan ng Santong Espiritu na mula ngayon at magpakilanman. Amen, amen, amen. Magandang hapon po. Magpalain po tayo ng Panginoon.